Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga aton tutukan subong nga Webes sa piyak sang ginbilin nga halit sang naglabay nga mga bagyo sukod sa kuryente sa Iloilo City kag Bacolod City nagsaka pa. Residential rates ang more power sa Iloilo City nagsaka sang 77 centavos per kilowatt hour subong nga Nobyembre. Samtang sukod sa kuryente sang Negros Power nagsaka sang 32 centavos per kilowatt hour. Balay nasunog sa Barangay Estefania, Bacolod City. Masobra 1 million pesos ang danyos. Super Health Center sa Limudian, Iloilo natapos na apang hindi pa magamit bangod wala pa ma-turnover sa LGU. 200,000 pesos na ang ihatag nga reward sa makatudlo sa may kahimuan sang bomb threat sa Iloilo City kag province. Kag board sang ring sa basketball court sang Barangay Boulevard Molo, gain kakas ang kontraktor sang proyekto. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapanguna nga mga balita, 77 centavos per kilowatt hour nga pagsaka sa sukot sa kuryente sa Iloilo City mabatyagan subong nga Nobyembre. Samtang 32 centavos per kilowatt hour naman ang ginsaka sa sukot sang kuryente sa Bacolod City. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Halin sa 11 pesos and 8 centavos per kilowatt hour nga sukos ang kuryente sang more power sang Oktubre. Subong nga Nobyembre, yara na ini sa 11 pesos and 86 centavos per kilowatt hour. May pagsaka nga 77 centavos per kilowatt hour. But silingon nga sa kada 100 kilowatt hour nga konsumo, 77 pesos ang igasaka. Isa sa rason sa pagsaka sunod sa more power, ang pagtaas ang presyo sa kuryente sa spot market. Bangod sang force outage sang pila ka planta dala sang linog sa Visayas kag Mindanao. Presyo sang kuryente sa WESM or ining merkado sang kuryente nagalabot siya sa 5 pesos and 78 centavos nga previously or like kung ikumpara siya na last month 3 pesos and 95 centavos sumi-increase gid nga 1 peso and 83 centavos. Todo kinot ang pila ka konsumidor sa paggamit sa ilang mga appliances. Ang 67 anyos nga si Hernane, apisar may hypertension, agwanthaw na lang kuno ang kainit para makakinot. Medyo ang electric pan kag mga gamit nga mga gagasto sa kuryente medyo iwas-iwasan ang kung patubod ka tubig mga 3 ka beses sa kadlaw kinutad mo lang duha eh. Sa baylo nga washing machine, mano-mano na lang anay nga laban ni Mimi ang iya mga lago. Kuskus ka na lang para makabuhin sa kuryente. Di ba natani eh? Bangod man sang kasubong nga rason, ginapananaw sang Iloilo Electric Cooperative 1 nga magasaka sang 10 centimos, tub-tub 20 centimos per kilowatt hour ang ilasukot sa kuryente. Nag-replace ba lang supply sa mga generator? So, because the government is ang law of supply and demand, gamay ang supply, di masaka agad ang bilis ang kuryente sa spot market. Sa Bacolod City, amat-amat pa lang nga nagabangon sa epekto sang naglabay nga bagyo ang magamay nga negosyo ni Jean sa Barangay Villamonte. Apang naghuyhoy na ang abaga sini bangod sa saka sa sukot sa kuryente sang Negros Power subong nga Nobyembre. Ngakig ka naman ikiti, siyempre gaganagan pa daan sa kuryente tapos mataas naman liwat. Iniman ang reaksyon sa konsumidor nga si Melba nga halin sa masobra 1,800 pesos. Yara na sa masobra 2,000 ang bill sa kuryente sini nga bulan. Hindi gidya okay tapos pero may pag-burn out tapos masaka pa ang kuan sang kuryente. Epektibo November 18, 32 centimos ang ginpasaka sang Negros Power. Halin sa 11 pesos and 91 centavos per kilowatt hour, nahimo na 12 pesos and 23 centavos per kilowatt hour ang ila residential rate. The reason why RISM also increased was because of the yellow alert caused by the earthquake that triggered the increase. Nagpasalig ang Negros Power nga wala sa ingapatuman nga power disconnection. Mahimo nga amat-amat man makabaya ng mga konsumidor tubtob sa deadline sa December 31.
Samtang ginanunsyo sang National Grid Corporation of the Philippines ang pagpaydalom sang yellow alert sang Visayas Grid. Sumugod alas 5 sa mga hapon, tubtob alas 7 sang gabi. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa Bacolod City, balay nga nasunog sa Barangay Estefania nagbilin sang masobra 1 million pesos nga danyos. Si Eileen Pedreso nakatutok live sa Barangay Estefania, Bacolod City. Eileen? Jert, mga kapuso, maswerte nga wala na sang iban pa nga mga balay ang nadalahig matapos ang nanluntad nga sunog diri sa may Barangay Estefania sa Bacolod City kagabi. Sa sining nga drone video, makita ang madamol nga aso sa bahin sang Barangay Estefania sa Bacolod City pasado alas 6 kagabi. Talalupang dun man ang pagdabadaba sang kalayo sa sulod sa isa ka balay. Madasig nga nagresponden katapos ng BFP apang naupos ang dakong porsyon sang ikaduha nga panalgan sang balay sang Pamilya Barrera. Pagdating ma'am, medyo malaki na yung sunog ma'am and then black na yung mga smoke na nakikita ma'am. Ma'am, di pa natin ma-determine kung anong origin ng fire kasi under investigation pa ma'am. Antes kuno nagluntad ang sunog, may matunog na lupok nga nabatian ng mga tupad balay. Walang na, nakita namon ang kalayo nga nagsiglab na da sa ilang atira sa kinulbaan. Kulba gid ma'am, siyempre kadamo sang pamalay bala nga madamay. O na naglupok ma'am daw transformer. Nagpasalamat ang tag-iya nga badasig nga nakagwa ang anak nga si Brian sang nagumpisa na ang kalayo. Nabatian niya may daw crack nga balahaw. So nagsaka siya, tigaling kayong amo ng kwarto. Nakasarado na mo. So hindi niya na nagpanaog siya, panaog yes. Na ang kalayo dako. Palyado nga linya sang kuryente ang ginalantaw sang BFP nga posible gintunaan sang sunog. Gani pa numdom sang BFP sa publiko. Ugaliin natin i-check yung mga electrical wiring sa bahay natin. If ever wala mang kuryente, if magsisindi tayo ng kandila, siguraduhin natin patayin natin, ipaalis tayo sa loob ng bahay para maiwasan natin yung sunog. Masobra 1 million pesos ang danyos nga ginbilin sang sunog. Jert, isa pa sa mga bilin sang BFP nga antis magdiya sa mga panimalay, siguraduhon nga wala sang may nakasaksak nga mga appliances agud malikawan ang sunog. Balik sa imo, Jert. Madam Oged, nga salamat sa detalye, Eileen Pedreso. Sa iban pang balita, Super Health Center sa Limudia ni Iloilo hindi pa magamit apisar nga natapos na ang pag-construct bangod wala pa na turnover sa LGU. Si John Sala nakatutok live sa DOH 6 Regional Office sa Santa Barbara, Iloilo. John? Jert, mas malapit kag mas mahapos na para sa mga residente sa Barangay Bagong Bayan, Alimujan kag makaingod nga barangay ang mag-avail sa mga medical services bangod sa ginpatukod nga Super Health Center. Apang sa karon hindi pa ini magamit. Gani nagapanawagan na ang mga residente nga gilayon nga mapuslan ang among nga proyekto. Masami nga nagapa-check up ang iloy nga si Josephine bangod sa mga ginabatsyag sini nga balatian. Sino sa iya bangod sa kalayoon sa ilang balay diri sa Barangay Bagong Bayan sa Alimujan Primary Care Facility. Kung kaisa ginaagwanta na lang kuno sini ang iya ginabatsyag. Gani isang ginsuguran na patukod ang Super Health Center sa tabok mismo sa Ilabalay isang Pebrero 2024. Dako ang iya pagpasalamat. Dako gid siya nga bulig kay kung marapit lang kami sa kung may magmasakit mo batsyag na di tapos madamo na di nga tao makabulig sa amon. Apang natingalahan sini nga nahuman na ang pasilidad. Apang hindi sa gihapon operational. Daw nagadali na makamunga daw ma-open again man siya. Oo sir Mga tani na sir. Kami biyahe ka pa sir. Dire rapid lang kung maka-open. 24/7 nga bukas ang Alimujan Primary Care Facility. Suno sa tagpamuno sang Rural Health Unit. 60 to 100 ka mga pasyenteng ilagi na cater kada adlaw. Gani dako kuno kun tani nga bulig kung magamit na nila ang Super Health Center. Knowing nga subong, grabe amon nga patients, kay damo amon patients every day do halos do hindi na we cater if ever nga mag fully operational na ang
amon nga super health center dako gi siya nga bulig kay maski pa paano ma-decongest ni sir ang amon nga sentro. Sunod sa local government units ang Alimudjan ng first phase ang project ang gin-facilitate ni Anay 2nd District Representative Mike Goriseta nga nagabalor sa masobra 14 million pesos. Samtang ang second phase naman sa proyekto ang gindumala na sa Department of Health 6 nga may ginabanta 12 million pesos naman nga budget. Sa kabugusan, 26 million pesos na ang nagamit nga pondo. Kung tanawan mo tapos nagidya ang tanan nga structure, ulat na lang namon ang pag-turnover, pero ti ula ko kabalo kung saan ogid man i-turnover ina nga struktura. Kung mangin operational na suno sa alkalde, mga basic medical services lang ani ang ila igahatag kag amat-amat nga magapamakal sa mga gamit agud makapatigayon na sa mga laboratory examinations kag iban pa nga mga serbisyo. Apang mangud wala pagid ini ma-turnover sang DOH-6 sa ila, tubtub subong ang pasilidad padayon nga nakatenga. Matamat po naman kasi makabutang kami na x-ray, no? Sumbulig man ni Congresswoman kag sa nasiling ko nga i-strategize namon kung paano namon ma-utilize ang amon nga mga tao ng personnel. Magluwas ini problema man sang RHU ang manpower bangod subong palang kuno, nabudlayan na sila kung magdamo ang pasyente sa primary care facilities ang banwa. Ginalabi man namin kay Mayor actually kag bidding man siya nga if ever ma-add kami manpower maski mga job hire lang or ano nga maka-augment man dito kay mas dako pag dito nga facility man. Gintinguan sa news team ang makuha ang bahin sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development apang wala pa sang may naghatag sang detalye na tuhoy sa proyekto. Jerd, dugang pa sang alkalde sang banwa sang Alimudjan nga ang mga gamit kag aparatos nga pagagamiton sa sulod sang Super Health Center para sa ilang mga serbisyo ang wala nalakip sa ginabanta 26 million pesos nga budget para sa mga proyekto. Gani mangita pa sang paagi ang LGU agod nga makabakal sang ining mga gamit. Jerd. Madamo gid nga salamat sa detalye, John Sala. Iloilo Provincial Government nagtanyag sang 100,000 pesos nga reward sa makabulig sa pagkilala sa mga tao sa likod sang mga bomb threat. Reward money nagdangat na sa 200,000 pesos. Si Julius Bilacaol nakatutok. Nagdangat na sa 200,000 pesos ang reward money para sa makabulig agud makilala ang tawo o kon grupo nga yara sa likod sang serye sang bomb threat sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ini matapos nagtanyag man sang 100,000 pesos nga reward ang Iloilo Provincial Government. Like the city, it's going to be 100,000 for any useful information that will actually lead to something concrete. Una na nga nagtanyag sang 100,000 pesos nga reward si Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Apang sa pihag sini nga mga tikang, padayon sa gihapon ang pamahog, ilabi na sa mga eskwelahan. Subong lang adlaw, pila naman ka eskwelahan sa syudad sang Iloilo ang gin-bomb threat. Kahapon, nagpakiksapol si Governor Defensor sa militar, kapulisan kag iban pang ahensya sang gobyerno. Positibo ini nga malabot gid ang responsable sa pagpangsabotahe. Narrow down ang mga possibilities sa ginahalinan niya. So, it needs a little time. It's progressing and we will hit the mark. We'll hit the mark. Pila man ka public school ang nabiktima sang bomb threat. Gani ginakondenar ini sang Department of Education Region 6. Bangod sa posible epekto sini sa mga estudyante kag manunudlo, magapatigayon sang intervention ng ahensya. We will be providing psychological first aid sa aton sini nga mga kabataan ka personnel kay we know every time nga may kaangay sini nga threat, it will really affect sang ila sini nga mental health status. Samtang nakabaton man sang bomb threat ang WVSU Himamaylan Campus sa Barangay Karadyoan, Himamaylan City, pasado alas 9 kagabi, Nobyembre 19. Mismo manunudlo ang nakabaton sa mensahe online. Natumod naman ang account nga nagpadala sa mensahe. Sa Kabangkalan City, may bomb threat man nga nabaton ang isa pa ka universidad. Suno sa kapulisan, pareho na ini nga na-clear sang EOD. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapusong mga residente sa Barangay Boulevard Molo, ginkatingala ang pagkakas sang board kag ring sa basketball court sang barangay. SK Chairman ginaligar wala nakabayad sang masobra 400,000 pesos nga utang sa kontraktor. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas, exclusive.
basketball court, apang wala sang board kagring. Inisubong ang sitwasyon sa Barangay Boulevard Molos ang ginpadulungan sang news team subong adlaw. Ang ini nga sitwasyon, ang ginkarismaya kag ginareklamo sang pila ka residente. Budlay man sa ko, aning wala sa pagkalingawan, ang bangan man sila. Exercise. Oh, exercise may bubutang tabi mga ano sila babalasa, katingala man ng mga gahampang nga aging kwa. Ginkakas ang duwa ka board kag ring sang kontraktor nga nagkayo sa pasilidad sang nagligad niya adlaw. Ini matapos ginapahayagan, wala nagbayad sa masobra 400,000 pesos nga utang si SK Chairman Raydin Nicola Benedicto. Magluwas sa board kag ring, nagbakal man ang SK Chairman sang aircon para sa health center, uniforms kag referee sa ginpatigayon nga liga. Sunod sa kontraktor, masobra 10 ka beses kuno nga ginsukot sa chairman. Apang bisan down payment lang, wala makabayad. Almost 2 years wala sa kabayad sa mga project na blasamon nga marketing namon ti kinanangin namon ko kay wala man sa gatubang sa amon. Wala man sa gasiling nga kun saan oy bayaran. Doga likaw-likaw sa bala. Ginakabalakan sa mga residente nga hindi pa mabalik ang board kag ring sa piyesta sa barangay sa Enero. Ila na tubangon, ila man na problema nga aging himo. Gintinguan sang news team nga makuha sa bahin ng SK Chairman. Apang wala ini sa ila puluyan, bangod nag-eskwela, wala man ini nagasamat sa mga mensahe sang news team. Sunod sa punong barangay, ginako kuno sang SK Chairman sa ila session kahapon nga wala gid man ini nakabayad. Ginsabatya lang nga siling niya pabutangan niya kuno liwat sang board personal yat, question ko man sa kagapon nga wala mo mabayaran kay titungod gina-separate na subong ang ilang nga budget. Ting sa batya kuno nga sila lang kuno sang kontraktor mga istoryanay. Iga patawag ni Villanueva ang SK Chairman kag kontraktor sa Sabado. Ginapasumiter man sa barangay si Benedicto sa mga papeles sang ginpamakal sini. Handa man kuno nga ibalik sa kontraktor ang board kag ring kun makabayad na ang SK Chairman. Upod Carmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa dugang nga balita, Moises Padilla LGU nagapangayo sang buling nga pondohan ang pagpakayo sa nagubak nga taytay bangod sa Baguio Tino. Mga eskwelahan hindi pa man magamit. Si Eileen Pedreso nakatutok. Masobra 300 million pesos ang danyo sa ginbilin sang Baguio Tino sa infrastruktura sa Negros Occidental. Laki pang Moises Padilla sa mga labi nga nahalitan kung saan may mga taytay nga nagkalaguba bangod sa bagyo. Sunod sa LGU, tubtub subong, apektado ang palangabuian sa pila ka mga residente bangod pagpanghangkat ang pagbiyahe sa pila ka agricultural products. Ang pangayong ginamon ang sa infrabe, ang lifelines namon, ang bridges git, footbridge git. Pila ka outside barangays namon, hindi kami subong ka-access. Hindi isa kapagaling sa ilang tubo, hindi isa kapadulog sa ilang humay. Nagalaom ang mga residente nga pamatian ang ila panawagan matapos nagbisita ang presidente kag nakita sini ang ila sitwasyon. Kung ano man ang dapat siya nga mabulig sa amon. Ano kabudlay na agyan isang time? Ay, Diyos ko, grabe, di ka kabudlay na agyan namon. Samtang, ini naman ang sitwasyon sa Jose Pepito Montilla Garcia Senior National High School sa pareho nga banwa. May mga lutak sa halos tanan nga hulot kasihan. Hindi na mapuslan ang mga gamit matapos mabasa. Naguma man ang pila ka mga lamesa kag pulungkuan. Siguro makita niyo ma'am no, the situation of the school speaks itself. Kung anong nakita niyo amon ang Balachago namon. If ever siguro may second floors kami. Nagapabilin sa alternative delivery mode ang mga estudyante sa eskwelahan. Eileen Pedreso, 1 Western Visayas. Lalaki pilason matapos gintiro sang anay live-in partner sa iya kahagugma sa Lambunaw, Iloilo. Samtang sa kwartero Capiz, lalaki nga nagakatulog gintiro patay sang mag-utod nga suspect. Si John Sala nakatutok. Pila sa magtimbang nga paa kag abagang naagop sa 34 anyos si alias Nonoy matapos gitiro sa Lambunaw, Iloilo. Ginatumon nga suspect si alias Junjun 34 anyos nga natudlo anay live-in partners ang subong nobya sang biktima. Natabong insidente pasado alas 7 Miyerkules ang gabi. Pagpangimo na ginalantaw nga motibo sang kapulisan sa diin ginapahayag nga wala pa kuno maka-move on ang suspect sa iya anay live-in partner. Nagalakat pa uli ang magkahagugma sang gintiro sang suspect ang lalaki. Ang suspect natin na large purpose ang disiplina nga pa sa dalawang perspective. Yara na sa estable ng kondisyon ang biktima sa ospital.
Sa bano naman sa Cuartero Capiz, nagkakatulog sa ila puluyan sang gintiro patay ang 46 anyos kasi alias Rugan sa barangay Poblasyon Takas, Cuartero Capiz, Lunes ang aga. Sa investigasyon sa Cuartero Police, hinaling ang ginsulod sang mag-utod nga sospek ang balay sang ila hinablo sa pakaduha ka gintiro 4 ka beses. Gilayon nga nagpalagyo sa day alias Darwin kag Daryl. Igo sa dughan, likod kag kamot ang naagom sang biktima nga gintiklarar nga dead on arrival sa ospital. Antes sa pagpangluthang, may impormasyon man na kapulisan nga sang Domingo sang gabi gintuyo sudlon sang biktima ang balay sang tiya sa mga sospek. Desidido naman nga magpasaka sang reklamo nga murder ang pamilya sang biktima. Wala naman may walang tuyo siyang biktima kasulod ang balay sang tiya ng suspect. Ito man pa naman gani ang tiya but accordingly wala man siya sang mabalangin. John Sala, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nagahingyo ang Philippine Health Insurance Corporation 6 sa mga miyembro nga magparehistro sa Yakap o Kunyaman ng Kalusugan Program. Sunod sa ahensya, halos 3 million pa lang ang nakaparehistro sa programa o kung 36.50% lang sa kabugusan nga masobra 8 million nga projected population. Ang programa ang gin-rebrand nga konsulta program sa diin mas ginpasangkad pa ang mga primary care services sa 210 ka-accredited Yakap providers. Sa 21 kabulong, 75 na ang mahimo ma-avail sa idalom sang programa. Magluwas sa konsultasyon kag laboratorio, dugang man nga benepisyo amo ang cancer screening test. Ini ang libre kun government ang Yakap provider, apang may co-pay nga 900 pesos kun sa pribado. Sunod sa ahensya, mahimo makaparehistro paagi sa online o kun personal nga magkadto sa ila opisina o kun napilian nga Yakap provider. Ang benepisyo sa aton sining affiliate hindi lamang sa panahon sa pagmasakit o sa panahon sa pagpa-ospital. Ang kung sa dinang tinutuyo is mapahilayo kita sa pagmasakit kag ma-prevent ang paglala sang masakit. Mga kapuso, wala sang bag-o nga malain nga tiyempo pero madamo nga lugar ang ulanon tungod sa mga weather systems. Yara sa gihapon ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ, amihan easterlies kag shear line. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa nga magaulan sa iban nga bahin sa Western Visayas kag Negros Island Region. Samtang sa latest outlook sang Pag-asa, may isa ka malain nga tiyempo nga posible magporma sa madasod nga inadlaw kag may tsansa nga mangin bagyo. Pwede man may ara sa nga pagbago gani padayon nga magtutok sa updates. Mga kapuso, 38 ka lugar sa Iloilo City ginakabig nga mga choke point o kun lugar kun diin masami nagapugok ang trapiko. Si Julius Villacaol nakatutok. Sa adlaw-adlaw nga biyahe sang driver nga si Gerardo, kabisado na sini kundi nga bahin sang syudad sang Iloilo masami nagapugok ang trapiko. Kag ina nagresulta sang kapiyerdihan sa mga driver sang depasahero nga jeep. Kung nagapakila kami, tuduwag dako gasto eh. Mula na kagi delayed kami sa oras. Bisan ng taxi driver nga si Sammy, apektado man ang pamasahero bangod nagakaipit sa kagutok sang trapiko. Kung basta amo na ka-traffic, perde kami mga taxi. Ang estudyante gani nga si RJ nga nagikan pa sa Barutag Nuevo, nagatemprano na lang padulong sa syudad para hindi malate sa klase. Gina-estimate kayo sa nga 1 hour 45 kung anong alalagay ko ka rider na lang ko. Sa pagtuon nga ginpatuman sang Iloilo City LGU, 38 ka mga lugar sa syudad ang ginakabig subong nga mga choke point. Ukon mga lugar nga masami nagagutok ang mga salakyan kag nagatuga sang pagpugok sang trapiko. Ina nagsaka nagikan sa nahaw nga rekord nga 22 lang. Patag sang Iloilo City TTMO, bangon din sa pagtuon nga ginpatigayon kon sa diin, gin-identify ang mga lugar nga malapit lang sa daan nga choke points nga nagapadugang sa kagutok sa mga salakyan. Ang plano sang syudad magpasar sang ordinansa sa bulig sa City Council para makahimo sang piho nga mga tikang nga ini ang matadlong. Apang subong nga ginapaabot ang pagdugok sa mga motorista kag pumuluyo sa syudad bangod sa Pasko kag bagong tuig. May mga inisyal na nga ginahimo ang LGU. Nag-una na kita dira sang aton nga mga concrete separators. May nauna na kita dira nga ginpangbutang nga mga traffic signages. Panugyan ni Garbanzo sa mga pumuluyo kag motorista, likawan na lang nga maghimo sa mga butang nga makapalala sa sitwasyon sang trapiko. Upod kay Hans Desierto,
Julius Bilacaon. 1 Western Visayas. Nahulog sa talamnan sa igadsang dalan ng truck nga ini sa barangay Calizo, Balete, Aklan. Matapos ginapahayag nga nadulaan sang kontrol sa manibela ang driver nga ginkilala kay Ludegario Lachica Jr. May karga nga balas ang truck nga naula sa talamnan matapos ang aksidente. Nawasak man ang windshield sini. Nabungguan man sang truck ang poste sang kuryente nga nagtugas ang temporaryo nga power interruption. Nakaangko naman sang menor nga pilas ang driver. Padulong kuntani sa Iloilo kung magpauli sa Banwa sang Sara ang truck sang naaksidente. Luwas man sa katalagman ng pahinante nga kaupod sa driver. Ginahulat pa sa Lambunaw Police Station ang resulta sa DNA test nga ginpatigayon sa Kampo Krame sa mga specimens ang 7 ka persons of interest sa paghimulos kag pagpatay sa 7 ka tuig nga bata nga babayi sa barangay Tampukaw, Lambunaw, Iloilo. Suno sa hepe sa Lambunaw Police Station, may minor de edad nga nalakip sa 7 ka persons of interest. Nagapabilin ini nga ginamonitor sang kapulisan. Lakip man sa ginamonitor ang anong pakaiban nga persons of interest kag isa na diri ang lolo sang biktima. Nasapuan ang biktima sa sulod sang CR sang Ilabalay sang Nobyembre 8. Nasulod sa sako kag may higot ang mga kamot. Posible ini nga ginhimuslan base sa resulta sang autopsy. Nagangkon sa samad sa likod sang nawala nga kamot ang 59 anyos nga operator sang rice thresher sa Pasig City. Ang biktima ang nagagulo sang ginarab nga humay sa thresher sang aksidente nga nakasulod ang kamot sini kag nalabot sang threshing cylinder. Ginapahayag nga handom kuntani sang biktima nga mapadasig ang iya ginaobra bangod manugulan. Matapos madapatan sang first aid, gindala ini sa ospital. Mga kapuso, tanan kita excited na sa Pasko kag isa sa mga pamatuod sini amo ang pag-display sang mga Belen kag Christmas trees. Sa Sagay City pinasahi ang gingamit sang kapulisan nga materyales sa ila Christmas displays. Sa sini nga video makita ang illegal mufflers o kon mga tambutso nga nakumpiskar sa nagkalain-lain nga operasyon. 250 ka tambutso ang gingamit sa Christmas tree kag Belen. Nagserbi kuno ini nga pahanumdom nga seryoso ang kapulisan sa kampanya kontra illegal mufflers. Pasigaw ng Christmas display sa November 28. O hindi bala, nakatipid na may leksyon pa. Ayos gini na mga sirs. Kung kamo may mga istorya nga pinasahi, makahatag good vibes o kung makalilingaw, makuhaan sang inspirasyon kag pagtuludan ipakigbahin ng mga istorya nga ayos gid. Mga kapuso, 35 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag Negros Occidental, subong man, sa aton mga kapuso abroad. Madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.